Okay, game. So, exciting part to. BTC analysis natin. Currently, nasa 90. Sheesh. 90K BTC. All the way from 126K. So, itong analysis natin is para malaman nyo yung major bias for this week. Kung ano yung magiging position natin. So, disclaimer, this is not financial advice. More on analysis lang natin. So, para mabigyan ko kayo ng background, nandito pa lang si BTC. Nag-remind na tayo na magda-dump siya. Okay? And currently, nag-react siya dito, tas papunta dito, down to 88.7. Ito yung last ko, kaya siya magiging crucial kasi dito na ako kukuha ng POI or point of interest. Dito ko na itatry mag-long. Okay? So, I hope makasabay for the whole week. Ito yung analysis natin kay BTC. So sa iba, bear market na to yung itsura nila. Pero pag pinunta mo to ng weekly time frame, konti pa lang naman kasi yung binaba ng BTC. Ayan. Okay, ito talaga yung inakyat niya. Tapos, ito lang yung binaba niyang yon, which is okay pa naman nung binaba niya kasi magmumukha lang siyang pullback to a higher time frame. Pero dito natin malalaman na pag bumagsak na dito si BTC below 77, ganyan, pwedeng early signs na yun ng bullish. So, ganito yung pwedeng mangyari. Let's say, for example, alisin ko to. Let's say, bumagsak dito si BTC. Nag-shift. Pwede ulit siya umakyat kasi dito, tas sabihin, or bullish na to. Pero yung akyat niyang ganyan, more on pababa na si BTC. Nag-retrace lang. Same thing din dito. Nung umakyat si BTC, bullish, tas nung bumababa siya dito, magmumukha siyang bear market. Tapos umakyat ulit siya dito, magmumukha ulit bear market, tapos mag-umakyat siya ulit dito. So hopefully, itong ilalim na to, hindi niya i-candle close ng weekly or monthly. Yan, 74.5. So balik tayo sa analysis natin. And ito yung previous analysis. Okay, and ito yung higher time frame selling zone natin. May mga nakasabay dyan. Kasi ganito yan, pag ikaw ay hahabol ng trade sa market, alam mo na agad yung unang analysis niya. Yung bias niya is bearish. So, dapat hahanapin mo dito is short lang. Kasi pag naglo-long ka sa kada movement ng BTC, magmumukha siyang counter trending. So, ira-run through ko kayo dito. Ni-run through. Okay? So, last week analysis, ito yung higher time frame selling zone namin. And dito kayo maghahanap ng short entry. Bakit short entry hahanapin namin dito? Kasi bearish talaga yung market. I-explain ko sa inyo yung bearish movement niya. Ganito nyo lang siya titignan para hindi kayo mahirapan. Punta kayo sa higher time frame. Ito, let's say ito, 1 day. Any coin. Tapos kung paano nyo hahanapin yung bias niya or saan yung direction niya sa higher time frame, titignan nyo lang ano yung majority ng color dito. Yan. So, ano majority ng color? Yun lang muna. Yun yung first question. Majority ng color. Dalawa lang yan. Green or red? Red. Okay. Ngayon, tignan nyo yung sizes ng candles. Okay, tingnan nyo yung sizes ng candle. Yung sizes ng green, ang liliit. Yung sizes ng red, talagang massive dump. Okay? So, dun pa lang, alam mo na kung sino may control sa market seller. So, may dalawang confirmation ka na. Yung color, yung size, pangatlo, yung price. Ito yung price niya. Nag-start siya sa 126, bumaba siya sa 90 currently.
So, basically means seller yung may control dito sa market. Okay? So, punta tayo sa analysis natin. Pag pumupunta ka dito sa lower time frame, makakakita ka ng mga bullish reaction sa tuwing pumupunta si market sa POI. Ito yung mga bullish reaction, yung mga tumataas. Usually, risky mag-long position sa mga bullish reaction na to kasi you will be countering the major trend. Pag ikaw nagte-trade ka sa ganito, ang pinaka-bias mo is bearish, tapos nakakakita ka lang na konting spike ng bulls, nilolong mo na siya hanggang sa taas. For example, this position. Pag may lumabas dito na green, pwede mong i-trade yan ng long. So, parang ganito. SL. The problem is, yung target mo is open TP and tina-target mo yung all-time high or unrealistic. Thanks sa feedback. Hopefully, magawa natin to. First time ko na papasok ulit dito. So, yan. Ganito nangyayari sa position pag kina-counter trend mo yung market. Walang mali sa position, which is pwede mo makapture yung ganito and mahuli mo yung ilalim. However, sobrang clean pa ng bearish market. Kina-counter mo yung majority ng seller. Kaya kahit anong long mo dito sa mga bullish green, magre-react siya ng pataas, sabihin natin ilang percent ng PNL, then babalik din siya sa SL mo. Okay, yan. Kada long nyo dyan, pwede naman, walang mali. Pero dapat nakaka-out kayo ng malinis or maayos. Pwede mag-break even. So, I hope may nuggets kayo dyan. Any question? Ang gusto ko mangyari dito sa BTC is makapture natin siya katulad nung last dump niya sa 108k hanggang all-time high. Ganito. Wait lang. Yan, kita niya makukuha niya yung pinakadulo dito. Tas ita-take profit niya siya dun sa pinakataas. Yan ang swing. Kaya kailangan mahuli natin yan sa pagbaba ng BTC. So yes, maaano ka dito, masusunog ka na masusunog dito. Ang kagandahan nito, pwede niya naman siya ilong ng short term lang, tapos pag nag-react si market pataas, magbe-break even ka agad para hindi ka matalo. So pagbaba tayo sa lower time frame nito, wait lang, ang kalat kasi lahat ng BTC ko eh. OKX. Ayan. Pag bumaba ka sa ano niyan, etong mga pump na to, matataas na yan. Halos sumatak yan ng alts. Makaka 2,000% ka dyan. Pero magmumukhang yung position mo is kina-counter mo siya hanggang all-time high. So yun yung inaantay ko. And saan ko naman inaantay yung market? Dito, which is sinend ko na sa inyo to sa community. Okay, this is major momentum dump, breakdown. Purge na tong liquidity na to, purge na rin tong liquidity na to. And currently, ito na yung magnet. Dito na ako maghahanap ng position for long. Okay? Take note, POI ko to for long, which is point of interest. Pwede na ako maghanap dito ng long position. Ibig sabihin, maglo-long na ako dito. No, hindi pa din. Kasi kada POI, may hinahanap kang certain reaction ng market kung gusto mo mag-long. Let's say for example, ang gawin niya dito is ganito. Isa sa reaction ng market. Isang malaking green. Tapos, ganyan. Strong candle yan ng bullish. So, pag ganyan pinakita niya sa akin, most likely, pwedeng isa na to sa confirmation ko para mag-go bullish. And pwede kong targetin itong middle ng 110 or kaya itong 126k for max take profit. Gets nyo? So, lagi may confirmation. What if makakita ka nito sa lower time frame? Possible, pero hindi siya pang higher time frame. Pag ito kasi nakita mo sa one day, most likely, malakas yung buyer nito. Pero pag nakita mo siya sa lower time frame, mahina lang yan kasi nga lower time frame.
Okay? So, mula dito yung short ko na na-take profit dito, hindi na ako nag-trade kay BTC. Inantay ko na lang siya ulit. Bumagsak ng bumagsak. So, yan na mga pinapasukan nyo. More on liquidity lang. Kakalong nyo dyan. So, dito na tayo sa ilalim. Ngayon, itong 88,758.2. Sakto yan. Ito lang yung basis niyan. Sa mga nagtatanong. Okay? Ito. So, I hope nakikita nyo. Pag nag-react dyan si market, hindi yan basta-basta magbo-bullish. Kasi pwedeng ganito yung gawin niya. Isang tap, react ulit, tapos bababa ulit yan dyan. Ngayon, pag nag-tap na dito si market, doon ako magre-refine dito sa loob. Ito lang yung refinement area. Kung saan siya magandang pumasok, saan siya tatapek, saan siya mag-move into bullish. And last resort ko na to, tatargetin ko mga ganito. Ganito yung idea ng position sa swing. Wala pa akong entry, sorry. Diyan, SL ko depende pag nag-refine, pero kung di ako mag-refine, iiwan ko lang yan dyan sa pinakailalim. Then, tatargetin ko yung all-time high. Pwede kong targetin yung 50% dito sa gitna, dito, or diretso sa all-time high, depende sa move ng market. Pero pag ako, maliit lang siya, 3.41. Pero kasi pag nirefine ko pa to sa lower time frame galing sa 1 day, liliit na yung stop loss ko, tapos lalapit na rin yung entry price ko. So, doon ka makakakuha ng majority ng RR. Pero lahat yon mangyayari dito. Diyan mismo. Papunta na siya dyan this week or next week. And I don't expect na bumaba muna si BTC dito sa 74.485. Yan. Masyadong strong tong area na to para sa buyer. Unless balagbagin na naman ni Trump no? Yung gusto mo yumaman kaso ayaw ni Trump. Lipat ako ng ibang chart para hindi magulo. Sobrang sarap. Lahat to discounted. Yung bagsak na binagsak pa, yung dip, meron pang dip. Hello, Dan. Good morning. Naka-live kasi sa YouTube Wait lang. Lipat ako ng OKX. Ay, ang kalat. BingX. Kalat din. BitGet. Bluffin. Okay, ito na lang. So, from this area hanggang dito sa taas, ang pwede ko lang gawin dito is sabihin natin yung premium and discount. Okay? Currently, nandito si price sa area ng discount. Major to tapos ito yung POI ko. So, within this area, pag pumasok na siya sa POI ko dito from 0 to 0.5, magpa-plot ulit ako ng major premium and discount. So, most likely, nandito na lang yung discount. And yan, pasok na siya sa area ng POI ko. Multiple confirmation na yan. Once na tumapik dito sa market, dito na ako maghahanap ng long position. Okay? Again, tatargetin ko yung gitna at saka yung 126K. Oh, possible pa ito mag-rally. Pero pag ito dumare-diretso pababa, kawawa talaga alts. Kawawa rin yung spot. Hindi po ako funded. I-trade ko po yung sarili kong funds. Okay? So, dito na ako maghahanap. So, mukhang madali lang yung analysis. Pwede ko kayo bitawan ng analysis ng ganito. Let's say, ganyan lang. Long na kayo dyan, tapos tipin nyo dito. However, matagal to sa swing trader. Baka hindi nyo kayanin. Baka hindi nyo kayanin yung ganito. Tumapik sa market. Tumapik sa market, sa price mo, tapos umakyat na ng sabi natin 5,000%. Tapos biglang bababa ulit dito. Stressful yon.
Oo, yung emotion, mataas yung psychology. Tapos biglang aakyat ulit. Yun yung, yun yung mahirap dito sa swing. Pero kasi ako kaya ko i-take yung bumagsak na siya dyan, lumipad, tapos babalik sa SL. Normal lang yun. Yan, okay? So, ilan ba bears dito? Ilan din bulls? Alam nyo kagandahan ng futures? May short position. Well trained na. Bulls yung iba, yung iba. Dan, ako, bullish talaga ako sa higher time frame. Yes, I'm expecting bullish kay BTC. Bear na yung iba, okay? So, bear, okay. Yun. Depende yan sa analysis sa POV nyo. Ang kagandahan sa futures, may short lang talaga. Pwede mo i-short yung market and kumita ka pa rin. Yan, as of now, bear pa rin talaga. So, sa spot kasi, sorry to say, wala kang magagawa sa spot kundi mag-imbak na mag-imbak. Lalo na kung dito ka bumili sa taas. Kung dyan ka bumili, wala, bagsak na bagsak yung portfolio mo. Oo, mag-seek ng liquidity or magre-balance. So, yung ginagawa niya, magre-rebalance lang muna siya. Yan, makikita niyo pa dito yung mga gaps kasi niya eh. Basta yon, pag gantong bumabagsak na yung alts, yung mga ganito, laging good time yan for spot. Financial advice na yun. Good time yan for spot. So, next, balik tayo dito sa makalat kong chart. So, ngayon, yung in-expect ko na bearish from this higher time frame sell zone hanggang dun sa 88 dito. Ayan, kalat eh, no? Wait lang. Yan, 88.5. Ang tagal nung inantay natin from higher time frame sell zone to 88.5. Hopefully, mangyari na yan this week. Almost 1 week din siyang bumaba. Ngayon, pagpunta niya dito, hindi agad yan mag-auto long. Hindi tayo agad mag-execute ng long. Maghahanap tayo ng confirmation. Pero for this week, nakikita niyo yan. Bearish yan ha. Sasakalin ko maglalong. Mag-premium ng trading view. Thanks for follow Kikosh and Harvs. Yes, recorded to sa YouTube. So, live din ako sa YouTube, live din ako sa TikTok. Then, mamayang gabi ulit, makinig kayo ng live coaching. Ng last coaching namin about sa plan. Tapos ngayon, ano na siya, about sa refinement ng order block. So, kung hindi kayo familiar sa order block, you can attend. Thanks sa follow Eve. So, yan. May isa pa ako ituturo sa inyo dito. 4 hours to Ilalapit ko yung price dito sa... Yan. Current niya, 90,222. Timer niya, 37.45. Nakikita niyo tong maliit na to na wick. Ito. In-upload ko kasi ito sa Telegram pero kasi picture lang. Ngayon may explain ko na sa inyo. Okay. Si current price, hindi pa nga nakaka-explain mo mababa. Miss mo na ako, Jervin De Leon. Bakit? Dito lang ako. Mga gabi, mga sabi natin 9 or 8, 9 or 10, ganun.
Ito automatic uploaded na to sa YouTube kasi naka-live ako ngayon sa YouTube. So most likely auto yun ina-upload ni YouTube. Ito si lowest week, sinusundan lang yan, ganyan. Kung ano yung pinakamababa. Si current price, hindi pa siya tapos kasi meron pa siyang countdown. Ayun 36 minutes and 20 seconds. Kasi nasa 4 hours ako. Ibig sabihin, matatapos lang yung another 4 hours pag natapos tong 36 minutes. Ito yung secret dyan. Pag si current price, just Mia BTC, hindi maka-explain. Pag si current price, dumidikit kay lowest week, kontrolado ng seller yon kasi nga red tong candle. Same thing kay green. Pag si highest price, ito kay green. Di mapreno yung BTC oh. And-explain ko sa inyo bakit risky yan. Kay green naman, ito, ang tawag naman sa kanya, highest week. And may current price din siya, which is yung closing price, current price. Hindi pa kasi siya close, kaya current price lang. So, pag itong current price, umaabot dito kay highest week, most likely, bubutas yun ng panibagong highest week. Okay? Gaganto yun ng print. Pack, tapos mag-iiwan siya ng print na ganon. So, andito na si highest week. Then si current price. Parang yung nangyayari dito. Current price, pero tignan mo tong lowest week. Pababa na ng pababa. Kanina lang nasa 92.2 tayo. Ngayon nasa 90k na tayo sarado. So, pag si current price, dumidikit sa lowest week, most likely, may panibagong lowest week na magpiprint. Gets? Ibig sabihin lang nun, sa volume ng market yung ganito. Yan. Pag seller kasi pumasok dito, bumababa. Pag buyer, umaakyat. Dito, ang volume na pumapasok dito, puro seller. Kaya siya bagsak ng bagsak. And binubutas niya ng binubutas yung lowest week. Yes, long time no see. Jason Sabanal. Live naman ako sa TG minsan. Active pa rin. Sa ano lang, sa live. Ba't ka nawala? Nagalit nawala. Alam niyo, last year pa ako nagla-live. Siguro mga 2023, 2024. Yung iba sa inyo, nababasa ko na last year pa kayo nag-a-attend ng live. Maraming pwede mangyari sa 6 months, sa 3 months, sa 1 year. You know. Welcome back. Andito lang ang market. So yan, kita nyo? Newly printed ng lowest week. Andito ulit. Tapos current price, nandito na. Ano to more on price action to Pwede ba bumalik soon ko? Saka nagpupunta Iha, baka sabunutan kita dyan. Matagal ko nang kilala to si RR Nor. Welcome, anytime pwede bumalik. Di ba Christine? Thank you for following. Pwede mag-join sa TG mo po. Andyan po yung link sa sa Telegram. Sa bio. Pero ipin ko na rin dito. Nasa airdrop era ka pa, nasa Web3 era. Hi, Sis Liani. Session na ulit. Kamusta? Dami nyo ngayon aga-aga. Magayto. Thank you, appreciate. So, yon. So, again, yan makikita nyo. Pag lumalapit si current price sa lowest week, most likely, another lowest week na naman yung ipiprint ng market. Okay? Kanina ko pa yung na-explain kaso baba kasi nang baba si BTC. So, hindi ako magkaroon ng magandang example. So, yan. Nakikita nyo yan.
Compared sa haba ng candle ni BTC, lamang na lamang yung seller. Okay? So yan, pag dumikit lang si current price dito sa lowest wick, magpiprint yan ng panibagong lowest wick. Seller kasi yung may control. Yan, gusto ko makita nyo na magprint siya ng bagong lowest wick. Okay, lumalapit ha. Seller yung may control ha. Kaya hindi nyo siya pwede ilong. Kailangan siya pasukin ng buyer ng ganito. Ganyan, color green. Ngayon ayaw niya. Basta yan, may palatandaan tayo. Lowest peak, tapos current price. So, pag titignan mo siya sa zoom out, makakakita ka ng green dyan, pero hindi siya good for long. Hindi nyo siya pwede ilong hanggang 98, hanggang 100. Kasi majority ng kumokontrol dito sa candle na to is seller. Pag nagpapasok ka dyan, sabihin natin ng $100 or sabihin natin $500, kakainin lang yung funds mo. Kahit paulit-ulit mo siya ilong, kakainin lang siya ng kakainin ng market. Ina-absorb lang siya. So yan, lahat, sa tuwing umaakyat tong market na to, ina-absorb lang ng seller. Okay? Pag may umakyat dyan na ganito yung mabilis, ayun. So, liquidated agad yung mga naglong. So, new lowest wick tapos current price. Okay? Malaman nyo malakas yung buyer pag yung wick niya umakyat hanggang dito. Tumaas ng tumaas hanggang dyan. Tapos yung next candle dito after 30 minutes, color green ulit, umakyat ulit. Doon yung malaman na pinasukan ng buyer. Pero this time na magkadikit si current price tsaka si lowest wick, not a chance. Okay? Sakit nito. Tuesday na Tuesday. Tingnan nyo. $89. Okay. So ngayon, saan naman tayo pwede mag-long? Yes. Ka-counter rin no? Para saan nyo hihintayin yung 1 week close? Wait lang, may nagets ba kayo dito? Any question? Tingnan nyo yung Bing X natin Yan, liquidity purge talaga yan. Only Sarts, thank you sa Rose. Okay. So, saan naman tayo hanap ng long? Punta na tayo dito. Hanap ka ng long kung ibe-base mo siya sa POI na nandito sa dyan, sa left side. Hahanap ka ng point of interest dyan sa left side. Ako, as a swing trader, ang kalat nito. As a swing trader, ito, buo to POI ko. Kasi pwede ko siya i-refine sa lower time frame. Tapos, hanapin ko yung best na possible entry ng market. And kung papasukin ko to, tatargetin ko yung gitna dito. 103 or yung all-time high na 126. Disclaimer personal analysis lang yon or insight. Hindi ibig sabihin na pag nilong ko to is long na talaga si market. Pwede siyang dumiretso ng 68 or 60 or whatsoever. Pero for my analysis lang, dahil sobra na yung pagkababa ng seller, I would expect na kahit mag-react lang si market ng ganito, yan, magiging goods na. Kaya ako siya ilolong dito sa area na to. For sure, mapapagod na yung seller. So ngayon, dito sa area na to, dahil hindi ko mahihimay dito kasi wala pa si price, sa Telegram ko na lang i-update. Okay? Sa main channel.
Para if ever bumaba siya ng bumaba, ma-update ko kayo kung saan yung mga possible POIs dito. Marami dito eh. Ayan, may maliit dyan na order block. Pwede kayo sa loob nito mag Fibonacci. Pwedeng premium and discount ng ganito. Yan, antayin nyo yung price dito sa ilalim. Pwede nyo i-refine yan sa mas lower time frame pa. Then, doon kayo makakahanap ng magandang structure. Pag si market, ganito yung ginawa, let's say gumanto, tapos umakyat agad, huwag kang ma-FOMO kasi hindi ka may iwan ng market. Laging bumabalik yan. Same thing din dito, pag tumaas siya, huwag mo nga habulin kasi bumabalik din yan pababa. Okay? Ang hahabulin mo is yung next na baba niya. For example, ganito. Bumaba na siya dyan, umakyat, huwag mo siyang hahabulin, dito ka mag-aantay sa baba para gumanto ulit. Okay, same thing lang din nung nangyari dito. Huwag mo siya habulin sa taas, aantayin mo siya bumaba ngayon. So, itong picture na to, higher time frame lang to. Ito, smaller time frame. So, magagawa mo yan. Okay? Any question? Okay, yung risky pala, yung risk. Back tayo sa 4 hours. Bigyan niyo ako ng isang coin. Sa last draw ko, dito, hilig niyo sa Aster. Eto, yan. Bullish to ah. Bullish yung price action yan. Magpa-pump to. Pero ito yung gusto ko makita nyo. Wait lang. Magpa-pump to si Aster. Kahit mga hanggang dito. So since pump na, GM, good morning pala. So since magpa-pump to, hindi mo siya pwedeng pasukan ng market or agad-agad. Kasi yung BTC mo, yung major, pabagsak. Ang gagawin mo kasi, pag ito tumapik sa POI dito, ito, kahit ito, yan. Makakakita ka ng bullish reaction na mabilis. Pag umakyat si BTC ng ganito, malamang hinahatak niya lahat tong alts. Lahat to, mahatak na yan. Especially yung mga ganito kalalaki yung negative, yan. Paal, STRK, Pump, Supra, Puffer, Order, MNT, Cool, Dolo, Baby, Nox, Baby. Mahahatak yun ng BTC, pataas. So, yung iba na pababa, pwedeng mag-sideways. Yung iba na ready na mag-pump, katulad ng Aster, bubutasin niya na yan pataas. Yung iba na nasa taas, pwedeng hindi na siya mag-perform kasi diretso na siya pababa. So, I hope nagigets niyo yun. Sumusunod lang sila kay BTC. Copy? Kaya pag nag-pump si BTC ng konti, makikita mo yung alts, ang bilis ng akyat nila. Tapos papasukin niya ng long. Pero bababa ulit si BTC, mas mabilis din yung bagsak ng alts na yon. Gets? So yan, bullish price action yan. Ang hahanapin nyo dito, long. And paano nyo ilalagay yung SL niyan? Kung newbie ka dito, kung intermediate dito, kung nagre-refine ka sa mas lower time frame, dyan mo hanapin. So, magiging position mo dyan is parang ganito. Ganyan. Okay? Kung gusto niyo makakakita ng mga mabibilis na volatility na coin or nagpa-pump, ganyan na ganyan yung itsura. But this is not a signal.
Yung coin na hindi sumusunod kay BTC, yung mga nag-pump na ng sobrang taas. Si BTC magpa-pump pa lang, ito tapos na mag-pump. So most likely, DLM, hindi na siya mag-perform and pababa na siya. Makikita nyo yun sa gainers and losers. Pero itong mga nasa baba, let's say ETH. Yan, yung mga nasa baba. Susunod yan kay BTC for sure. Sol. Yan, mga susunod yan kay BTC. Ayun, si Sol may green na sa 1 day. Si BTC wala pa. So most likely, pag nag-green si BTC, magpa-pump na to si Sol. Ganon. Okay, Eric. Any question? Kapag ganitong dump, paano makikita yung BSL and SSL? Ito yung BSL, yung previous na pinagsimulan ng dump. Yung SSL mo, since hindi mo siya makikita dito, kasi newly printed siya, magiging risky. Kukuha ka dito sa previous print, sa previous structure, dito. Diyan, sa ilalim. So, parang ito, magiging SSL to. Yung 74. Ito, risky siya na SSL, sell-side liquidity, kasi kakalabas pa lang ng print ng market. Yung BSL safe naman. Ano pong RR nyo? Iba-iba RR ko, Hamsoy eh. Thanks sa follow. Iba-iba RR ko. Kasi higher time frame. Yes, kung nasa 4 hours ka and 1 day, malayo talaga yung sell-side liquidity. Pero kung nasa lower time frame ka, makakakuha ka ng sell-side and buy-side. Ikaw, up to you kung gusto mo mag-long, pero kina-counter mo pa rin yung major trend. Wala pa siyang signal na mag-long. What if si BTC nag-print pa ng panibagong Lodi? Lahat ng ka-counter nyo dito na long, maganda naman. Sa community kasi, tinatry nila to. Sir, anong folks? Dito analysis charting Tinuturuan ko kayo mag-analysis mag-isa para mabasa nyo yung market. Tingnan nyo, pag bumabagsak si BTC, lahat ng ganito, tinatry natin ilong. Sige, sama ko na yung sarili ko. Nilulong natin. Kakalong natin na SL tayo na SL kasi gusto natin makuha yung pinaka-ilalim. Pero kung tinry lang natin siya kunin yung sa short, ang laki na sana ng PNL natin, no? Kung sinabayan lang natin yung trend. Klaro? Yun, dapat magets nyo to. Pag nagets nyo to, ma-analyze nyo to mag-isa, magkakaroon kayo ng sariling point of view sa market. So, hindi palaging tama yung analysis ko. More on explanation lang. Okay, clear? So, quick lang tong analysis. Mag-Q&A na tayo. Pero kasi mamaya, technical analysis. Sa gabi yon mamaya. Yes, maganda. Kahit magsimula ka sa support and resistance, tas simpleng RR lang. Goods na yun. Mga 8 or 9. Pagkas ko mag-gym siguro. Mga 9.
Hindi ako daily trader, swing trader ako. Pero bibigyan kita ng daily routine. Wait lang. Bigyan niyo ako ng isang magandang coin. Sige, si Aster na lang. First time frame mo as daily. ETH, no? Or ano? May ka sa ETH. Wait lang, si Aster, kasi magpa-pump to eh. Mga ano, 80, 85, 90% chance na magpa-pump to. Nabasa na yun, no? Kitang-kita ko, kitang-kita tuloy. Na-experience ko lang, ilang beses na paulit-ulit, yung ganyang chart. Dahil dun sa notes ko. Bigyan niyo ako ng time frame ng intraday. Folk SCSDT. Folk SC. Ito bullish din. Ito yung sign ng bullish niya. Yan, at saka itong over-exhausted order block. Yan, bullish din to. Butas yan, lahat yan. Dito analysis binabasa ko lang, trade at your own risk. Pero screenshot nyo for your reference. Minsan 1 day, minsan 4 hours. So let's say for example ito, mag-start ako sa 4 hours, then to 15 minutes. Dahil nakita ko na bullish yung price, ito yung itsura. Ito na yung minark ko ng 4 hours. Mga analysis, top-down analysis tawag dito. Pupunta na ako sa 15 minutes, ito na yung pinaka-low niya. Pupunta na ako sa 15 minutes to check yung possible entry ko dito sa market. Mula dito sa ilalim hanggang dyan sa pinakataas. Ano yung gusto kong makita? Bababa pa ba si Aster dito para mag-sweep? Or diretso na siyang pataas? So, sa ganitong market, pwede ko siyang sabihin natin, ito, na-topic na niya. Clean na. So, dito na lang ako sa loob. Nagre-react na si market. So, sabihin natin, ang hahanapin mo is sell side, liquidity. Pwede kong kunin to or ito. Yan, lahat yan sa ilalim. Mali. So, let's say, papasukin ko to for example lang. Or ito. NSL ko, nandito na lang kasi ito na yung pinaka-low ko. Napansin mo, hindi na ako sa 4 hours nag-SL. Nandito na ako sa 15 minutes kasi na-refine ko na siya. Then, kukunin ko yung 4 hours na target ko kanina. Ito. So, tignan mo yung RR niyan. 10.73. Kasi nag-refine ka. Pero kung ibabagsak mo yung RR mo dito sa ilalim, magiging 3 RR lang siya. Possible tong kay Aster mag-pump. Pati yung Folk kanina, ito. Yan. Same picture. Same reaction. Basta yun lang nakikita ko sa kanya. Pump siya hanggang dito. Dito yung Shure. Pati ito si Folk. Lagpas all-time high. Okay. Hindi po yan signal. Trade at your own risk. Any question? By the way, yung sa YouTube, i-end ko na kasi live to ng pang BTC. So, tapos na tayo sa live ng BTC. Pwede kayo lumipat sa TikTok. Bye! Thanks for attending. Ba't di ko kayo makita? Magandang long term sa crypto yung mga real world assets, yung ARWA.
Pangalawa, yung mga AI. Kasi yung mga Amazon company, kinoconsider na nila mag-use ng mga AI. So, syempre, kung sa technology lang sila papasok, merong mga magagandang technology na AI-based. Okay? So, yun yung magandang investan. And yung may mga magandang team, tokenomics, community project, yun yung mga magandang good for long term. Yes, magla-live ako mamaya. Coach, BSL po ba 9.17K? You mean SSL? IBSL? Depende sa time frame ng pinupuntahan mo Mga 9 PM siguro. Pi, feeling ko, alam nyo kasi yung Pi, marami kasing may hold ng Pi, kakamay nila. So, paano siya magpa-pump kung lahat ng may hold nun is willing mag-sell? Ganun mangyayari pag maraming holder Katulad ng grass, maraming holder. Pi, wild. So, pag nag-pump yung price niya, lahat ng community na yun, magsasell lang ng magsasell. Kasi nga, syempre, galing sila sa negative. Konting profit lang. Isa-sell nila yon. Si Plume walang basis sa left side, di ba? Check natin sa spot. Oh, hanggang dito pa si Plume. So, si Plume, hindi pa ba ito madidelist? Wala masyadong reaction. Wala ring volume ng buyer. So, kung gusto mo pa rin kagatin si Plume, long pa rin na to. First criteria met, nasa ilalim na siya. Kahit sinong nasa ilalim, long yung position. Kagaya nito, sobrang iwan na tayo dito, SEC. Ito, sinend ko to sa Telegram. Walang pumapansin nung nasa ilalim siya. Yan, walang pumapansin nung nasa ilalim siya. Kaya lahat ng nasa ilalim, good na yan for long. Kasi first criteria met, nasa discounted. Sobrang discounted. So, tignan nyo nangyari. Ganun na siya kataas. Okay, so same thing din kay Plume. Pwede nyo siyang kunin ng ganun. Kaya kinukuha ko yung pinaka-lowest price niya. Oh, makikita niya talaga tumapump. That's it. If wala nang question, see you sa Telegram. And see you later sa live. Okay, may nagets? Thank you. Dami nyo pala pag morning Sige. Baguhin natin yung time. Yung topic mamayang gabi, may live coaching kasi ako. So, yung last na topic namin is yung plan niya na susundin. Like, ano nga hanapin niya, yung setup, ilang trade siya per day, yung i-risk niya na pera. Ngayon, okay na siya, may data na siya for this week. Ang gagawin namin, nire-reviewin namin yung analysis niya. Thanks, Blake, August. Nor, balik na. Ano ba? Classmate mo, nasa baba mo lang, oh. Thanks, coach. Ma'am Liani, classmate mo yung RR Nor. Thank you, first time mag-attend. Dami natutunan. Welcome, thank you ulit. Thanks sa pag-attend, thanks sa time nyo. Magpe-prepare na ako mag-trade kay BTC. Hindi ma-jinx to, chill ka lang. Pag na-jinx, at least lahat tayo. Hindi, joke.
So, yun. Bye-bye. Magmamute na ako. Happy lunch.